Grabe po talaga. Grabe naman yun. Tingnan mo yun. Ano yan? Attorney, tingnan mo, oh. Grabe. Ano yan? Hala, Ayan, naku, ayan na. Ay, grabe. ito yung upuan, oh. Ito na. Hala, Ay, grabe. tumalsik na. Grabe. Attorney, grabe naman yan. Ay, naku Ba talaga. naman yan, oh. Ano yan, mga bata? Grabe. Minurdilat, attorney. Check nyo nga, tignan nga natin. Okay, discuss natin to, ha? Grabe po talaga, attorney, no? Ang tindi. Ano po kaya yung pananagutan ng mga magulang ng menor de edad na nasangkot sa insidente? Ay, talagang matindi. Kung titignan nyo yung video, tumalsik talaga yung biktima. Kumusta na kaya yun, ano? Under Article 2176 of the Civil Code of the Philippines, kung ang tao ay may fault o may negligence, siya ay mananagot doon sa damage na natamo noong taong naging biktima ng kanyang fault o di kaya nung kanyang negligence. Also, dyan sa katanungan mo, no, ang Article 2180 ng ating Civil Code, yung mga magulang, no, ang mananagot kapag ka merong damage na nagawa ang mga bata. Pero meron yan, mauuna muna yung father, and then in the case of his death or incapacity, it is the mother who will be responsible for the damage caused by the minor children who live in their company. Eh, paano naman po, attorney, kung hindi po nakatira doon yung mga bata? Okay, under the same article, it will be the custodian of the child o yung taong merong custody doon sa bata, the actual guardian of the child. Eh, paano naman, attorney, yung mga batang lagalag lang o yung mga walang mga guardian? Nako, sa kasamaang palad, walang mananagot doon sa damage na nakos noong bata na iyon sapagkat wala na siyang magulang at wala din siyang guardian. Eh, attorney, meron po kasi mga nagko-comment na ang magulang daw dapat ang ikulong. Pwede po ba yun? Hindi pwede, sapagkat criminal liability is only personal to the person who did the crime. Hindi po pwedeng ipapaasa yan sa mga magulang. Hindi katulad yan nung una nating nasabi na yung civil liability o yung doon sa damage na na-cause, no, ang magbabayad noon ay yung mga magulang o kaya yung guardian. Ngayon, kapag krimen ang pinag-uusapan o yung criminal liability, hindi pwedeng ikulong ang mga magulang para doon sa pagkakasala ng anak. Kaya naman, tatandaan natin, civil liability, ayan, pwedeng papagbayarin yung mga magulang. Pero yung doon sa kulong na aspect, hindi pa pwede yan sapagkat hindi na ipapasa ang criminal liability. Eh, attorney, paano naman po mismo dun sa mga menor de edad na sangkot sa insidente? Wala po ba silang pananagutan sa krimen? Okay, kapag ka over 15 years of age ang isang bata at below 18, siya pa rin ay kinukonsidera bilang isang minor. Ngayon, titignan dito kung merong discretion yung bata. Ano ba ibig sabihin ng discretion? Yung alam niya ang tama at mali. Pero hindi ibig sabihin, no, na halimbawa ang isang bata ay napatunayan na wala siyang discretion kahit na siya ay over 15 years of age, ay wala ng civil liability. Sapagkat pwede pa rin i-determine ang civil liability. Paano naman, attorney, kapag ka ang isang bata ay mayroong discretion at siya ay over 15 years of age? Ayun, maaari na siya magkaroon ng criminal liability. O ito na ha, ang liability na pinag-uusapan natin dito ay dalawa na. Dahil siya ay minor, okay, ang papagbayarin sa damage na na-cause niya ay yung father or mother o di kaya yung actual guardian niya. Pero yung doon sa criminal liability, siya na ang bibigyan ng batas ng pananagutan doon sa nagawang krimen na iyon sapagkat napatunayan na meron siyang discretion nung ginawa niya yung krimen na iyon. Makukulong po ba siya, attorney? Okay, dito tayo doon sa sinasabi natin na example natin na kung sakaling may discretion ng bata ha, at over 15 years old ito, yun yung tanong natin.
at natagpuan siya na guilty, ang kanyang service of sentence ay masususpend. Basahin natin ng maliwanag ang Section 40 para maintindihan ninyo ha. If the child is in conflict with law, has reached 18 years of age while under suspended sentence, the court shall determine whether to discharge the child or to extend the suspended sentence for a specified period until the child reaches the maximum age of 21 years. Ano ang ibig sabihin nito? Kung halimbawa ang nagawang krimen ng bata at sabihin natin na siya ay 16 years old at nagkaroon ng determination of guilt, ay hindi po siya makukulong in the ordinary sense. Sapagkat suspended po ang sentence, meaning hindi po niya isi-serve ito. Pero mag-undergo po siya sa programa na kung saan ay magkakaroon ng therapy, ng training, para naman ang bata ay maturuan na magbagong buhay at lumaki pa rin siya ng nararapat. Paano po, attorney? Napakahaba po nung parusa doon sa ginagawang krimen ng bata. Meron tayo at the maximum age of 21 years of age at meron pa rin natitira na liability ang bata. Ibig sabihin, napakahaba nung pagkakakulong. Yung natitirang years na iyon ay doon na siya maaaring makulong. Pero itong kulong na to, hindi sa ordinary penal facility sapagkat under Section 51 ng RA 9344, confinement of convicted children in agricultural camps and other training facilities. So that, ang sabi ng batas na instead sa regular penal institution sila ilalagay, ay ilalagay ito sa agricultural camp and other training facilities. Attorney, parang masyado naman pong technical. Hindi ko masyadong na-absorb. Baka pwede mo po kayo magbigay ng mga halimbawa. Okay. Talaga namang technical ang batas, Explain natin, ha? Ito, bigbigay lang tayo example in general. Try natin magbilang, okay? Sige. Kung 17 ang bata na found na convicted siya, okay? At sabihin natin ang dapat siyang makulong ay 10 years. Di ba suspended yan? O ngayon, kung 17 dapat nakulong na siya, hindi nga pwede, di ba? So, hindi siya kinulong. Automatic suspended yung kanyang service of sentence. So, ilan years ang lilipas? 4 years yan. Meron pa bang natitira pag nag-reach siya ng 21 years of age? Okay. So, 4 years yun. 6 years yung natitira. Yung 6 years na iyon, kailangan niyang iserve iyon, pero pag isinerve niya iyon, ay hindi doon sa ordinary penal facility, kung hindi doon sa agricultural camp and other training facilities ng Bucor in coordination with the DSWD. Maliwanag ba? Yes. General example lang yan ha, para maliwanag sa isipan ninyo. Sapagkat marami pang mga minor rules dyan na dapat ikonsidera. Pero yun yung parang pinaka-picture niyan. Attorney, paano naman po kung yung mga bata po ay inuutusan o ginagamit ng mga matatanda para gumawa ng krimen? Nako, sila ang mananagot doon sa krimen na inutos nila sapagkat papasok yan na sila ay principal by inducement. Halimbawa, binabayaran nila yung bata para gumawa ng krimen, tinatakot nila yung bata para gumawa ng krimen, nangyayari yan. Kaya hindi tayo agad-agad dapat naghuhusga doon sa mga bata sapagkat maaari ding gamitin ang kanilang murang kaisipan para sila ay utusan o gamitin na makagawa ng krimen ng isang taong matanda, okay? O yung taong adult na ang kanyang age. Ngayon, hindi lang yon na sila ang mananagot doon at mapatataas pa ang kanilang criminal liability sapagkat under Article 14 ng Revised Penal Code ay ito ay isang aggravating circumstance na kung saan kapag gumamit ka ng aid of a minor who is below 15 years of age ay tataas pa ang parusa mo bilang isang aggravating circumstance. Kaya naman napakalalaho talaga. Ano pa? Yung bata na iyon na sinadlak mo na gumawa ng krimen dahil inutusan mo na gumawa ng krimen, binayaran mo, nilason mo ang isipan, ay papasok po iyan sa child abuse under RA 7610 as amended. Ano po ba yun? Aba, sa pamamagitan mo, nilason mo ang isipan ng isang bata at nagkaroon siya ng isipang masama at hindi iyon normal sa isang bata, ibig sabihin, nasira mo ang kanyang normal child development. Kaya naman siguradong papasok iyan sa RA 7610 o mas kilala bilang child abuse law. Attorney, natalakay na po natin yung mga batang above 15 years old. Paano naman po yung mga batang 15 years old and below? Ano po pwedeng parusa sa kanila? Wala.
They are absolutely without any criminal liability. So kahit na sabihin mo na alam na nung bata yung tama at mali, sabihin na natin siyang ay 14 and a half years old at talagang napakatalino ng bata, alam niya talagang napakahusay, matalino pa sa ating lahat, there would be no criminal liability whatsoever. Attorney, ano po kayang pwede natin gawin? Kasi sa totoo lang, karamihan talaga ng mga teenagers ngayon, alam na nila yung ginagawa nila eh. Akin sa aking humble opinion lang naman ay dapat maibaba ho yan at least 13. Kasi ho yung 13, yan ho yung teenager na. No? Pero ito ho yung batas ngayon, ginagalang natin itong batas na to. Ngunit there is still room for improvement. Kasi po, mapapansin natin, marami na tayong nakikita, naobserbahan, marami ho tayong kilala na kapag hindi po nila nabigyan yung bata, ginagasgasan daw ho ang kanilang sasakyan. Sa ibang lugar naman ho, sisirain ho yung kanilang side mirror kapag ka po halimbawa yung bata ay naglinis ng kanilang windshield at hindi inabutan ng bayad. So yung mga pagkakataon ho na ganoon ay dapat ho sana ay makonsidera ng ating gobyerno. Para sa ating humble opinion, sapat na ho yung 13. Kasi po yung 12, hindi pa ho pasok yan ng teen, diba? Hindi pa teenager yan. So yung 12 years old, nag-aagaw-agaw yan ng parang teenager at saka ng isipang bata. Pero yung 13, napakatalino na ho ng mga bata ngayon at tama obserbasyon ni Marites na talaga naman ang 13 years old, napakahusay na ng sumagot niyan. Matured na po ang mga kabataan ngayon at maaari na ho nating ibaba ang age of criminal liability sa 13. Maaari naman hong bigyan niya ng separate procedure na kung saan mas maselan ang mga rules. Halimbawa po sa evidence, doon sa procedure na kung paano ang bata ay ihahandle, kung paano naman ho ang intervention program sa kanila, paano naman ho yung diversion program sa kanila, yun po yung tataasan. Hindi po ibig sabihin na ibababa yung criminal liability, isutulad mo na ang isang minor sa isang talagang matanda na. Ngunit, ang layunin ng batas na ito na ating sana ay makonsidera ng ating Kongreso ay magkaroon po ng social justice sapagkat po napakaraming mga biktima ang wala ho talagang napaparusahan sapagkat po ginawa po ito ng isang menor de edad na below 15 years of age na kung saan makikita mo naman na napakatalino talaga ng bata at talagang alam na alam niya yung kanyang ginagawa. Ngunit dahil bata pa ito, tulad nga na nabanggit natin, tataasan natin ang selan sa procedure at saka yung mga intervention sa kanila. At kung sila naman ay napatunayan na talagang merong kasalanan, ay magkakaroon ng separate penal institution sa kanila na sila lamang ang nandoon at hindi sila imimix doon sa mga talagang talamak na mga kriminal. Ibig sabihin lamang nito, matuturuan ng mga bata at magiging leksyon pa ito na kahit na sila ay bata pa, ay dapat meron na rin silang obligasyon at maaari silang maparusahan sa ilalim ng batas. Pero mas magaan, mas humane dahil nga bata sila. Pero hindi ibig sabihin na ang isang bata ay nakagawa ng pagkakamali ay hindi na dapat maparusahan. Sapagkat kapag hinayaan ng isang pagkakamali, uulit sa isang pagkakamali, hindi nagtatanda at yan na ho ang nakakatakot. In the near decades to come, pagka nanatili na ang bata alam niya na hindi naman ako mapaparusahan gagawin ko na to, dadalhin niya yan sa kanyang pagtanda at nakakatakot po kapag ka napabayaan ng ganun ang maraming mga kabataan. Don't forget to like, share, and subscribe dahil sa kada like, kada share, kada subscribe ninyo ay tumataas ang ating score sa ating algorithm na kung saan ay natutulungan ng video na ito na kumalat sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino at gayon din sa buong mundo at marami tayong natuturuan ng kanilang mga karapatan. Don't forget to like, share, and subscribe! Teka, asan na ba yung mga Marites? Doon na sila. Naintindihan nyo na? Oo, alam mo yung thank you talaga. Okay, very good. Tara na!